Hi guys, welcome back to Talks with Mickey and Mina, and ako si Mina and with my co-host Mickey. And yeah, so nandito na naman tayo, no? Hello. Alright, so I have a question. Mm. Gaano ka-importante sa isang relationship yung past mo, ganun? What do you mean past? Yung mga Kunyari, hmm. past relationships, past, yung in general, kahit in general, yung past mo na ginawa mo. Kasi minsan, may mga tao na may mga kalokohan nung kabataan, ganyan. So, Oo. gaano siya ka-importante sa present relationship mo na masabi mo siya, gano'n? Ako siguro sa sobrang kadaldalan ko minsan nakukuwento ko yung mga nangyari noon. Yung parang, Oo, 'no? "Alam mo ba nung ganyan, 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 ganyan." Sa sobrang daldal ko lang yun. Parang Pero unconsciously lang nakukuwento yes, mo. oo, yun lang. Pero para sa akin, kasi siyempre nung nangyari naman yung mga yun in the past, hindi pa kayo magkakilala. So, I think sa'kin doesn't matter. Ikaw ba? 'Pag ikaw yung partner mo may nalaman ka sa partner mo sa past, hindi ka mabo-bother gano'n, okey lang? Napaisip ako, parang depende. Depende sa ginawa, gano'n? Depende sa gravity nung yung 'di Ah, ba? Okey, ikaw ba? ako ano, it doesn't bother me, okey lang sa'kin. Kasi nga yun nga, as you said, hindi ko pa siya kilala nung ginawa niya yun. Okey. So, pero siguro may konting, difference pagka, nasa talking stage na kayo kunyari tapos may ginawa siya, gano'n siguro. Hmm. Gano'n. So yeah, dahil nga natanong ko 'yun kasi itong, next topic natin is about, sa past nung, sender Eh, nung sa past niya. So yeah, this is from Reddit and yeah, ito basahin na natin. go. Ako ba yung gago for hiding my past mistake before I met him sa partner ko? Yo, pagpasensyahan niyo na may ano agad. Disclaimer. May disclaimer agad. Tapos pagpasensyahan niyo na, I'm not really good sa pagkuwento. My boyfriend, male 22 and I, female 22, met sa Tinder nung November 2023. So LDR kami, taga Luzon siya, while ako taga Visayas. Never ako nag-doubt sa love niya kasi purest yun sa lahat at nafe-feel ko kahit magkalayo kami. We were having fun last night. Trip naming mag-My Day ng picture, video of our choice sa account ng isa't isa. Sa ilang months naming pag-uusap, never niyang ino-open yung account ko. Kagabi lang talaga. Hindi rin naman ako nagdadalawang isip ibigay yung account ko kasi wala naman akong tinatago except dun sa nagawa ko rin 4 days before kami nagkakilala. 4 days? Okey. Okay. Nagising ako kanina na wala siyang update sa akin. So, tinanong ko siya about do'n. He sent me a screenshot of the conversation of me and my friend nung November 5 or 6 about sa naka-one night stand ko. Yung conversation na yun is nagkwento ko sa friend ko na may one night stand. First time nangyari sa akin, I have two body counts. Ako nung gabing yun. Mm. That was 4 days before kami nagkakilala. After nung nangyari, wala na kaming interaction nung guy. Wala na rin akong ibang kinausap after I met him, yung boyfriend. Yung present Ah, boyfriend. oo, present niya na. So, I kept it a secret because ayaw kong magbago yung tingin niya sa akin. Ayaw ko siyang mawala. I love him so much nung bago pa lang kami nagustuhan ko na siya agad at di ko na open baka isipin niyang easy ako, klaseng babae. God knows kung gaano ako nagsisi nung mangyari yon. Yung mga friends kong nakakaalam, never na rin na-mention sa akin kasi nadudumihan ako sa sarili ko pag naalala ko yon. Nagalit siya at nawala daw tiwala niya sa akin. Hindi ako naging honest ng buo, kasalanan ko naman talaga for hiding pero alam ko naman na may time talaga na malalaman niya about do'n. I was planning to tell him 'pag nagkita na kami kasi we all know na malaking pinagkaiba if nag-usap in person tsaka sa chat lang.
Gusto niya muna ng space. He said that he'll figure it out daw. I don't know if magiging okay pa kami kasi marami na siyang pinagdaanan, dumagdag pa ako. He wants me to stop talking to him for a week. Pero may update. Bilis ah. Oo, bilis. Nag-usap kami now. Hindi niya rin matanggap na 4 days after nakahanap agad ako ng bago, which is siya daw. Never ko nagustuhan yung guy, never na kaming nag-usap after nun. Iba sa kanya, nagustuhan ko siya agad noon. Update number 2. Oh, Fast-paced to ah. Okay na kami guys. okay. Okay na, tapos na yung podcast natin. Okay na sila. Okay na pala eh. We said sorry sa isa't isa for our shortcomings. He said sorry dahil nagpadala siya sa emosyon niya. Kinausap niya ako at hindi na pinatagal pa. Ganon. Mm. Tapos niya na raw, tapos niya raw yon at wala na kaming magagawa. Tapos na daw yon at wala na kaming magagawa. Importante, mahal namin ang isa't isa. Ako ba yung gago dahil sa pagtago nung past mistake ko? Oh. Okay. Okay. So what do you think about sa ating binasa? So kasi 'di ba ang sabi niya, nagkaroon siya ng one night stand 4 days before sila magkakilala nitong naging jowa niya na. Yes. Na na-meet niya rin sa Tinder. Tama. Bata pa kasi sila eh, no? Both 22 lang sila eh. So parang siguro medyo big deal sa kanila yung gano'n. Hindi ko sinasabing 'pag matanda ka na eh hindi na big deal 'no. Pero parang mas ano kasi, paano ko ba sasabihin na hindi ako maka-offend? 'Pag medyo kasi Okay. 'pag kasi medyo may edad ka na, like kunwari tayo nasa 30s tapos malaman mo na, nagkaroon ako ng one night stand before kita ma-meet, ganyan. Parang, okey, kasi gets ko na, eh, sa Tinder naman kita na-meet so malamang for me ha. I-ano lang natin 'tong, yun nga, yung naka one night stand niya, first time niya and I have 2 body counts. Kasi masyadong ano 'tong topic na topic na body counts eh. Kung ang sinasabi kasi nila is, 'pag ang babae marami ng body count is parang may mga nagsasabi na hindi na sila worth it, gano'n. Alam mo yun, 'pag babae ka, which is nakakainis isipin na may mga tao or may mga lalaki na nag-iisip na bakit kayo lang may deserve ng lumandi-landi at some point of your time, 'di ba? Kasi pare-pareho naman tayong human beings dito, guys. So meron talaga tayong mga phase at may mga era tayo na talagang gusto natin explore, 'di ba? Kung yung body count sa isang relationship, kunyari malaman mo na yung ano ba yun, requirement ba yun 'pag nakikipag-date ka, tatanungin mo, "Ilan na body count mo?" By the Gano'n na way ba ngayon? by the way guys, ang body count ay kung ilan na ang naging sexual partners mo. Importante ba yun na 'pag may interview ba na, "Ay, di-date kita, ilan na body count mo?" Gano'n, 'di ba? Kasi yun na nga, paano mo malalaman yung body count ng isang tao kung hindi mo tatanungin? Ikaw ba ano ka ba, comfortable ka ba magtanong about sa body count ng partner mo? Like nung nag-uumpisa pa lang kayo? Oh my 'Di ba hindi God. naman? Parang hindi ko kayang tanungin kasi ako naniniwala ako sa ano eh, what you don't know won't hurt you, gano'n. Parang Tsaka 'wag mo na lang alamin kasi yun nga, sabi mo nga sa past naman na yun at nangyari yun lahat before kayo nagkakilala or before maging kayo. Ang masama nun, dumadagdag pa siya ng body count habang kayo na, 'di ba? yes, 'di ba? Yun yun. Yun yun. Tsaka, hindi nagma-matter yung body count as long as alam mo yung partner mo is kumbaga yung mga nakaano niya is yung kumbaga pinag-isipan niya talaga na gawin, ganyan. Or kasi eto katulad kay ate 'no, ang tingin niya sa one night stand is a mistake na nagawa niya.
Na ang Pero dumi-dumi at niya, gano'n. oo, na andun pagkatao niya, day. Pero kasi may mga tao kasi na gumagawa ng one night stand dahil lang wala lang, pero hindi it doesn't bother them, Mm. 'di ba? May mga tao na lalo lalo sa ibang bansa kasi liberated sila. So Oo. dito sa Pilipinas, may mga gano'n na rin na, Medyo why taboo, pero marami na rin. yeah, oo. Hindi na sa kanila, hindi na sa kanila nakaka-bother yung may maka one night stand sila, Hmm. gano'n. Hindi ibig sabihin na iyayabang nila na may naka one night stand sila, pero alam mo yun, minsan talaga kasi may, mga minor ha, wag muna kayong makinig sa episode na 'to. Cover your ears, close your Oo, eyes. oo, kasi may mga ano talaga na gusto mo, ganyan, 'di ba? May mga calling tayo na ganyan, Hmm. mapa-babae or mapa-lalaki or mapa-LGBTQ group na gano'n, 'di ba? Mm. So, pero kasi kay ate, inaano niya 'to as mistake and Oo. hindi hindi natin alam kung bakit paano napunta sa one night stand yung Mm. moment na yun, kasi hindi sinabi niya na rin naman na hindi niya gusto yung guy, Mm. 'di ba? So, may mga gano'n din na cases na gusto mo lang makipag one night stand pero hindi mo talaga gusto yung guy, 'di ba? Mai-try lang. Oo, tama. Puwedeng pressure din kasi since nasa ano ka na, nasa dating app ka at alam mo naman Yes, na sa dating app, eh, hindi naman talaga well, may nangyayari naman totoong nagkakatuluyan sa dating app as in, mhm, 'di ba, yes, nakakapag-date talaga. Pero mhm. mas madalas kasi ano 'yan, eh, nagiging hook-up app 'yan, eh, 'di ba? Yeah, oo, So, siguro mm, para lang ma-try, "Uy, sige, Tinder, ganyan." Ma-try nga kasi nga since lahat dito sa Tinder, eh, naggaganyan, gano'n. Puwedeng mm. pressure So, pero hindi niya talaga gusto. oo, mapunta naman tayo dun sa boyfriend Hmm. na nag-inarte na nawalan daw ng tiwala. Like, sorry ano, sorry sa partner mo, pero bakit? Bakit ka mawawalan ng tiwala? Like ano, yun nga nangyari yun before you, eh. Ang Tsaka hindi natin nalaman dito, eh, bakit si jowa ba, si boyfriend ba, ilan ba ang body count, 'di ba? Baka yes, nga o yun, dun tayo magbilangan. Kunyari siya mayroon siyang 2 body counts. mm. Bakit ikaw, yung boyfriend, I'm talking to the boyfriend, ikaw ba, sobrang pure mo ba? 'Di ba, ilan ba yung body count mo para mag para mawalan ka ng tiwala nung nalaman mo na may naka one night stand yung girlfriend mo? Sabihin na natin na siya, eh, first time niya, which I doubt naman kasi nga nasa ano nga, eh, nasa dating Yeah, na, 'di ba? sa true, mm. Pero I think hindi mo para i-judge yung girlfriend mo na, girlfriend niya na ngayon, 'di ba? Hindi mo Mhm, para i-judge yung girlfriend mo dun sa nagawa niya, kasi nga 4 days before ka niya na-meet, hindi pa nga kayo magkakilala nun. So, kahit na mhm, sabihin mong kahapon bago kayo mag-meet, 'di ba, wala ka pa nun. Eh, yes, sa'kin, oo. Ay gets ko yun. Tsaka ano, eh, ayun nga hindi naman kasi casual na napag-uusapan yung nagkakilala kayo tapos ano, kunyari ako nagkausap tayo, first time natin mag-usap, i-o-open ko ba sa'yo na, "Ay may naka one night stand ako." Eh, di nawalan ka na ng interest agad sa'kin, 'di ba? pero alam mo kasi yun nga 'di ba sabi niya, dun sa update niya, okey na daw, tapos na raw Mhm, yun, wala na kaming magagawa, ang importante mahal namin yung isa't isa. yes. Well, at least sa bandang huli naman, eh, nagkapatawaran sila at nagkaintindihan Mhm, sila. Hindi hindi rin naman natin puwedeng parang anong tawag dito, i-discredit or 'di ba, i-invalidate yung feelings ni guy kasi siguro yes. kahit ako, actually may ganito ng pangyayari sa'kin din before na out of yung kuwentuhan lang na wala lang ganyan ta's Mhm, nakuwento niya na ano, nakuwento niya na, "Alam mo nung ganitong year or ganito nung past ganito, meron akong mga naka-date na ganito, meron akong parang exploring era," ganyan na stage, oo, oo, oo. gano'n. So, ganyan, ganyan, ganyan. Parang ako, okey, sige, okey, nakakatuwa siya pag-usapan kasi nga parang noon pa 'yun, eh. Pero Mhm, parang, ay, parang nasaktan ako konti, parang nagselos ako konti. Pero 'yun lang mhm. 'yun, hindi 'yung para magalit ako or anything. Yeah, oo. Medyo Actually medyo ano lang din,
Siguro Hin nasaktan lang din yung boyfriend ng konti, pero Oo. hindi para gawin mong big issue yun sa kanya. Kumbaga na-shock lang din siya sa Oo, oo, nalaman niya, oo. gano'n. At saka 'Di ba siguro kasi yung kuwentuhan nila dun sa screenshot is baka medyo talagang explicit yung ano, yung detail. Alam mo yun, oo, yung oo. ganito nangyari, tapos ganitong ano, yung gano'n Parang kasi dun sa past episode natin na TMI si best friend, 'di ba? Baka naman yes, talagang oo. in full details talaga. Oo. So baka ano nga, siguro yun katulad ng naramdaman mo, baka nagselos nga siya na, "Ay, ba't may ganito palang, nangyari sa kanya, bakit" tsaka yun nga, hindi kasi nanggaling sa kanya, eh. Oo. Nalaman niya through conversation, through Messenger na sa friend niya, 'di ba? So guys, huwag kayong magbibigay ng password niyo sa jowa niyo. Shock lang yon siguro. Alam mo Oo. kasi kahit naman sino siguro na na asawa, boyfriend, girlfriend, 'di ba? 'Pag meron kang Mhm, nabasa na parang message from the past mhm, na, kasi yun nga kagaya niyan 'pag mga nagbibigayan kayo ng mga accounts niyo at may mhm. nabasa kang message na ganito, ganyan, kahit na sabihin mong lumang-luma na yung conversation, parang hindi rin maiwasan na parang, "Ay, teka lang, baka gano'n din." Oo, Pero oo. more of yun nga, shock lang, hindi naman yung para magalit ka. Yeah, oo. Ako Naman. meron din akong ganyan. Minsan hindi, yun nung time na lumipat kami dito sa province Hmm, ni partner ko. mm. So, siyempre childhood ano niya 'to, eh, town niya 'to. So, nung unang mga months namin dito, nagkukuwento siya lagi ganyan, "Ito may pinupuntahan akong babae diyan dati, ganyan, ganyan." Yung mga random lang eto ta's Oo. eto may mga, "Ay ano may kilala ako diyan may-ari niyan ano, tapos ex ko ganyan." Yung parang, anong kuwento talaga? Sabihin talaga na ex yun? Yung Yung gano'n. ano kasi sige go. Puwede namang sabihin na, batchmate ko yung ano diyan or kakilala ko yung diyan, ba't sasabihin pa na ex ko yun. Pero dun ako na-bother lang din ng konti yung 'pag yung sasabihin niya na, may pinupuntahan ako diyan na babae ganyan, yung babae, eh, hindi Oo, girlfriend, eh, 'di ba? oo. Sasabihin mo ibig sabihin may pinupuntahang babae before. So, totoo ba? Pero okey lang, parang yun nga masho-shock ka lang din 'pag yung random na biglang lumabas sa partner mo yung gano'n Yes. na masho-shock ka lang din. Pero yun nga, kasi yung sa kanila, through Messenger nalaman, hindi mismo sa partner nanggaling. I think ako what's bothering kasi ay yung fact na yung mga kinukuwento niya is yung hindi ka maka-relate, yan kagaya nung sa'yo 'di ba? Alam mo dati meron akong Hmm, pinupuntahan diyan, hindi ka maka-relate, eh, hindi mo kasi kilala, hindi ka taga yes, diyaan, yung gano'n. oo. Oo, yun Pero isa pa yun. ang maganda naman dun kasi is at least sinabi niya na hindi may pinupuntahan ako diyan na batchmate or classmate, at least sinabi niya Mhm, may pinupuntahan ako diyan na ex ko. mm. So, at least medyo aware ka na 'pag nawala yung asawa ko at nagpunta dun, hoy, ex niya yung Saan ka galing? pinupuntahan niya. Ma-shock ka lang talaga sa mga gano'n kasi nga, ano naman yun, eh, initial response ng isang tao kumbaga I think at oo, that's a correct oo, term, shock. Shock lang, shook. mm. Sa mga Gen Z, shook. Na-shook, I'm shook. shook. Kaya valid naman. Ayan, sige magbasa tayo ng isang comment dito. Okey. "Di ka gago, I get both sides. Naiintindihan ko kung bakit di mo agad sinabi at naiintindihan ko kung bakit galit or a better term is nasaktan yung boyfriend mo. Hmm, Looking into your boyfriend perspective, first kasi ganito din ako. I would rather hear the truth from you than from someone else. I don't care kung tingin mo magagalit ako or masasaktan kapag nalaman ko ang totoo. How I react is no longer any of your concern. Ang gusto ko lang is you come clean kesa yung sa iba ko pa malalaman. From your perspective, I understand why you did hid it. It just sucks that your boyfriend found out in another way rather than the truth coming from you. My advice is come clean and apologize. Your boyfriend is probably more hurt about you hiding it than what actually happened in your past. mm. On a complete different note, if he is mad about you having one night stand before you met him, then siya ang gago.
Oo. So yun, tama yung lahat ng pinagsasabi natin 'no. Um, Hindi niya nalaman kasi mismo sa'yo, eh. Pero ayun nga, para sa'kin, hindi talaga, hindi siya kung talaga namang mahal niyo yung isa't isa, bakit pa magma-matter yung, past relationship or past na ginawa mo? Mm. Ah, yung ako, to be honest, kami ng partner ko never naman namin napag-usapan yung tungkol sa body Ilan count ang ng body isa't count isa, mo? eh, 'di Oo. ba? Kasi nga hindi siya ano, eh, hindi siya importante talaga 'pag nasa isang solid na relationship ka na, kung alam mong nagmamahalan kayo. Hmm. Bakit mo pa alamin yung body count ng partner mo, 'di ba? Yun, so sige, sabihin na nating alam mo na chick boy siya or, maano siya, madami siya naging boyfriend, partner mo. Pero 'pag nasa isang relationship na kayo, 'pag alam mo na chick boy or madaming naging boyfriend yung partner mo, alam mo na yun, Oo. 'di ba? Alam mo na yun. Hindi mo na kailangan mag-go into details na, "Etong ex ko may nangyari sa'min, itong ex ko walang nangyari sa'min." Per ex sasabihin mo pa na, kung ilan, 'di ba? Kung alin dun yung meron kayong experience sa wala, 'di ba? 'Pag sinabing chick boy yung partner mo, alam mo na yun. Marami na yan, 'di ba? Given na yun. Ano, masya-shock ka pa ba? Hmm. Ako 'Di naman ba? babalik ako dun sa yun nga, saan mo siya nakilala? Nakilala mo Mhm, siya sa dating app and mhm, Tinder pa, 'di ba? Hindi ko sinasabing lahat na nagti-Tinder, eh, ganito yung ginagawa, pero mostly, 'di ba? mhm. Most people na nasa dating app ay naghahanap ng one night stand, Actually, oo. 'di ba? Mga ano, Very rare na makahanap ka ng seryosong relationship and good for you kasi nga kayo nag-level up kayo kumbaga 'di ba, hindi lang kayo for one night stand, nakahanap ka ng yes. partner, nakahanap ka ng boyfriend through dating app na yun nga, sabi ko nga very rare nangyayari. Pero tanggapin mo or tanggapin din ng boyfriend mo na 'pag sa gano'n kayo nagkakilala, buti nga dalawa lang yung body count, eh, 'di Sa ba? true, 'di ba? Yung yung iba diyan baka malula ka kung ilan ang body count, Totoo, totoo. 'di ba? So Oo, yun, para sa'kin hindi kasi bata pa sila, eh, kaya siguro yung mga ganitong yes, bagay is nagiging big deal sa kanila. Sa akin naman, actually. kasi ang question niya dito is ako ba yung gago for hiding my past mistake, parang gano'n, tama ba? Hmm, Mm, Napetong question. Ako ba yung gago dahil sa pagtatago ng past mistake ko? For me, hindi ko masabing mistake 'to kasi parang nag-explore ka lang, pero dahil bata yes. ka pa maybe big deal sa inyo 'to. Ang sa akin bilang, elder millennial, for me, masasabi mong big deal ang pagtatago ng past mistake kung kunwari sabihin sa'yo may tinago sa'yo na may anak siya sa past, 'di ba? Mm, Talaga yun kailangan mong sabihin yun kasi 'di ba, mm. malaking bagay yun na malaman mo yung ganong klaseng bagay tungkol sa past niya. Pero kung yung tungkol sa mga body count lang, eh, baka sabihin ko, "Sige paramihan tayo." Oo. Char. Yun yun nga, ganun nga kasi nga, um, siguro kasi nga dito sa Pilipinas is, marami pa rin talagang conservative na Yes, tao. So, taboo pa talaga yung mga gan'tong, usapin, gan'tong issue, yung mga body count na yan. correct. Pero kasi, the world is changing guys 'no. So, pati ang mga tao is nagbabago din. So, marami ng tao na mas nagiging woke, 'di ba? Ika nga Actually, nila. hmm, Mas woke na ang mga tao ngayon sa mga gan'tong, pangyayari. 'Yan, kunyari 'yan pag-e-explore. Siguro nga kasi, na-curious siya kaya ginawa niya 'yun and, um, dapat maintindihan ng ibang tao na hindi nagtatapos or hindi naju-judge ang isang tao dahil lang sa body count niya, also okey? may I add na ang pagkakaroon ng one night stand kasi is not for everyone, eh. Like ako, Mhm, kunwari ako, hindi ko siya ma-consider na a thing I would do na mhm, siguro kung kakilala mo yung tao or yung matagal mo ng kakilala, possible. Pero yung sabihin mo na na-meet mo lang randomly, na-meet mo sa dating app, tapos makikipagkita ka na tapos gano'n-gano'n lang, parang parang sinira mo yung concept ng one night stand, te.
Hindi ko siya ano, Kakilala mo, matagal mo nang kakilala, makipag-one-night ka. kaya nga hindi ko siya mag-grasp, alam mo yun? Hindi ko siya mag-grasp kasi nga parang hindi ko kaya hi, hello, ganyan, Yeah, oo. ganyan, let's meet, tapos let's fuck agad, ganun. Parang, hindi ko kaya. Oh, yun nga, it's not for everyone kasi Not nga for everyone, pero we're not judging naman yung mga taong gumagawa nun. Kasi nga, yeah. for 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 someone else, siguro ang sex sa kanila is parang physical activity lang. Kumbaga, I need this now, gusto ko 'to. Exercise. Exercise. I need Physical this right now, activity. gano'n, physical activity. Meron kasing gano'n talaga, yung Oo, parang actually meron. wala tayong magagawa, eh, nasa Mhm. ano nila yan, eh, nasa anong tawag diyan, sa DNA nila, kailangan nila 'tong gawin today, tonight. So, maghahanap ka ng partner. Kung sa kanila, Mhm. okey yun and well, it's fine, 'di ba? Kasi nga sabi mo Mhm. nga, open ang mga tao ngayon. So, Mhm. preference mo yan, preference ko is ganito naman, 'di ba? Yeah. So, kung si ate, itong sa sender natin is feeling niya duming-dumi siya sa sarili niya after nung nangyari yun, well, I think hindi yan for you. So, 'wag mo na lang Yes. ulitin kasi kaysa naman feeling mo, punong-puno ka na ng grasa sa katawan sa sobrang dumi after gano'n. Oo, yun, oo Oo. nga. Yung Pero mga one night stand hindi sa'kin din it's talaga not for ano. me. It's not for me. Ako naman, meron na rin ako dati mga ganyan, pero iko-consider ko ba siya na mistake? Yes, oo, puwede ding mistakes. Pero kasi nasa ano na yun, eh, kung paano ka na mag-isip 'pag tumanda ka, Pero kung yung sa'yo, mako-consider mo siya. na-curious ako yung sa'yo as in random, gano'n? Siguro may Naisip talking inisip ko sobrang tagal na, oo. college days gano'n. Parang may talking stage din, gano'n. Nakilala Hindi mo yung na? oo, may mutual friend kami, O yun yun tapos actually yung nagkausap. sinasabi ko. Hindi ko naman sinasabi na napakalinis ko 'no. Pero yung kumbaga, meron akong gano'n pero although yun nga kasi masasabi mong, for me hindi ko alam ang definition talaga. Ang one night stand kasi para sa'kin is yung hindi mo naman jowa pero may nangyari sa inyo. Yeah, oo, So, oo. meron din naman ako na yung hindi ko jowa, kumbaga friend, ganyan. Yung barkada, Oo, kunwari nasa isang circle of friends or friend of friend, ganyan. Pero hindi yung na-meet ko lang sa bar or random. hindi Tinder, wala pa tayong Tinder dati 'no. Hindi yung na-meet ko lang sa bar na nagkainuman kami ta's let's go, gano'n. No. Ang classic nung galing sa bar tapos mag-aano, tara. Guys, gano'n po ang ano, gano'n po Gano'n ang po ang Tinder namin dati, ano talaga oo, face to face. oo, face to face. So, ma-ju-judge ka kaagad sa pananamit mo sa buong physical appearance mo Oh, bago ka 'pag niya ma-take home, oo, gano'n. talagang dapat bihis na bihis ka, alam mo na parang DTF ka, alam mo yung DTF? Mhm. Actually, kasi 'pag ganyan, since nga wala tayong mga, dating app before, so kung gusto mong ng something ng Gusto mo ng hook up, ganyan. gusto mo ng hook up, punta ka sa bar, dress to impress, Yeah, and 'di ba, gano'n. So, ngayon kasi yun nga, Tinder na lang. napakaluma. Alam mo, bawat episode nagkakaalaman talaga ng edad dito. Actually, oo. Well, 'di talaga sa isang episode talaga hindi nawawala na ano, eh, nare-reveal yung age natin, eh. Nako-compare kung paano yung style dati sa style ngayon. Oo. Buti nga So, ngayon readily accessible na, 'di ba? Parang, gusto mo, okey Tinder, hello, oo, looking yun for, nga siguro ganyan. kaya din siguro inisip ni ate na mistake yung nangyari is baka nga kasi sa Tinder niya nakilala and then Yes. akala niya okey yung guy, akala niya, siguro akala niya mag mag-e-evolve yung nararamdaman niya after may nangyari sa kanila. Unfortunately, after nung one night stand nila, hindi nag-evolve yung feelings ni ate girl. So hindi na sila nag-continue mag-usap, Mm. gano'n, 'di ba? So, kaya sinabi niya na mistake kasi nga siguro nag-assume siya or akala niya this will evolve to a relationship, kaso hindi. Ay wait, hindi So niya yun. na-mention pala na itong kung boyfriend niya ngayon is nung nag-meet ba sila sa Tinder, may nangyari na kaagad sa kanila bago No, sila kasi ano siya, eh, long distance sila, eh, nasa oh, Luzon si sino ba si Luzon? si girl.
Si Boy. Si Si Boy Boy. ang taga Luzon, tapos taga Visayas si girl. So hindi pa pala sila nag-meet? Ano lang 'to, Oo. chat-chat pa lang pero sila na? Yes. Okay. Kaya nagkaanuhan sila, nagkagulantangan sila sa Oo, sa discoveries nila. kaya siguro may parang yun nga, may shook emotion din 'to si Boy kasi nga parang, "Teka sa'tin nga wala pa nangyari ta's ikaw 4 days ago meron kang Actually, oo. meron Yun, kang one night oo. stand chat." It changes everything talaga. Pero yun, sa question niya kung ako ba yung gago dahil sa pagtatago ng past mistake ko, sa'kin hindi, siguro. Mhm. Hindi, kasi nga, it's a thing in the past. So, Yes. kung siguro tinanong siya, kasi wala naman sinabi dito kung tinanong niya, 'di ba? Yes, oo. Na-find out Nalaman lang oo, talaga. kung tinanong siya na parang, "Oh, before me ba meron bang ganito, ganyan na pangyayari sa'yo?" At hindi mo sinabi, siguro Mhm. oo, masasabi natin, "Oo, gago ka." Pero kung hindi naman kasi inaasahan na nalaman niya, eh. Hindi naman para magkuwento ka agad-agad, 'di ba? Yes, oo. Same. Hindi ka gago kasi nga, hindi naman kasi nga talaga casual na pinag-uusapan Hmm, yung past, eh. Maliban na lang ka talaga kung tatanungin ka talaga ng partner mo. oo. 'Pag hindi mo sinabing totoo, then yes, you are Ayun. the you know, 'di ba? You are the Ikaw gago. you are the gago. Konyo. Napaka-konyo. Ay, hindi, pero yun nga, tama tama yun kasi nga, 'pag tinanong ka ng partner mo, yun talaga mapag-uusapan niyo. And then may malalaman ka rin sa kanya about sa mga past niya. Pero dito sa scenario niyo, okey lang yun, since bago pa naman kayo, fresh pa Mm, kayo, yes, marami pa kayong madi-discover sa isa't isa, hindi lang yan. actually. So, siguro itong moment na 'to, magiging root siya ng mga pagtatanong niyo sa isa't isa kung, Mm, willing ba kayong malaman kung ano yung mga pinagagawa niyo sa past niyo. tama. Ayun, kung maano niyo yun, kung ma-overcome niyo yung mga masisikmura niyo yung mga pinaggagawa niyo sa past. Pero since bata pa naman kayo, for sure ano pa yan, Oo, wala namang sigurong ano diyan, yes. grabe-grabe. But for now, yun nga Ayun, sabi niya sa update niya tapos sabi nga ng jowa niya, "Tapos na yun, wala na kaming magagawa, importante mahal namin mhm. isa't isa." I think you should focus on that, sa inyong dalawa na lang muna, 'wag na yung mga nangyari sa 4 days ago, Yes, gano'n. Do'n na lang kayo oo. mag-focus sa inyo ngayon at sa kung ano pang mangyayari sa inyo, kung ano pang Yes, mangyayari sa relationship niyo, yun. yes, Yun ang totoo sabi ng yan. inyong mga tita. Oo, bilang kami ay nakakatanda dito. Grabe na, every episode Grabe, lumalabas. totoo, Diyos ko, mga pinapayuhan natin 22 years old. Ito po. Oo, Ayun. So ayan. anyway, ayan na nga ang ating, senaryo ng ating "Ako ba yung gago?" from Reddit and let's see next episode ano na naman kaya yung mapapag-usapan natin at paano makaka-relate ang inyong mga tita sa mga problema ng mga Gen Z. At paano na naman mare-reveal ang ating mga edad. Yan. So thank you for Ay, listening and we'll see you again soon. And don't forget to follow our socials sa TikTok, Facebook, and kung saan-saan pa. And if you have any questions and mga scenario rin, problems that you wanna talk about, just let us know. Padala lang kayo ng mga messages sa amin. And itatago natin ang inyong mga identity kung yan ang gusto niyo. Yeah. yeah. So yeah, thank you guys for listening and watching. Also, uploaded na rin pala ang ating mga episodes sa aming YouTube account. And Ooh! that is, yes, Mickey and Mina Podcast. So Yes, yeah, meron please na rin follow. dong playlist. Oo. Yeah, please follow and subscribe. I love it. I love it. Diba? Follow and I love it. subscribe. So yeah, guys, thank you so much and we'll see you again next episode. Bye, guys. Thank you. Bye.